Ngayong episode mga brothers on the wheel ay pag-uusapan natin ang isa sa mga bagong scooter na nilabas ng FKM ngayong taon, yan nga ang Juke 150. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot at sa isang impression ride para sa scooter na ito, sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, baka naman pwede kayo mag-follow at i-like na rin ang ating video. At maraming salamat na agad. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Simple pero may dating nga ang pormahan nitong Juke 150 sa pagiging modern classic style na scooter. At meron nga itong dalawang kulay na pagpipilian. Yan nga ang yellow-white at ito namang green-white. At comment nyo naman mga brothers kung ano nga nagustuhan yung kulay para sa scooter na ito. Dito sa harapan mga brothers, makikita kaagad natin na meron tayo ritong classic Italian na side mirror. Yan, rounded po yan mga brothers. At bubungad sa atin dito ang formado na retro style na headlight. Pero wag ka, LED ang mga bumbilya niyan mga brothers. Tapos sa bandang baba, meron tayo diyang badge ng FKM. Ang turn signal lights natin dito mga brothers is LED na rin na maganda ang pagkakahulma at kitang kita po yan sa daan. Habang meron tayong color yellow na front fender dito na makikita sa bandang baba. Ito po mga brothers is quality na rin pagdating sa ating pairings check. At syempre naka-telescopic po ang ating front suspension dito mga brothers. Habang meron tayong tire size na 90 by 90 at 12 inches na wheel mags. Ang kagandahan pa rito mga brad, naka-tubeless na rin ang goma nito kaya wala na rin tayong kahasel-hasel pag mapaplatan. Tsaka yung design ng mags niya is two-tone po ang kulay, na silver and black ang kulay, habang naka front disc brake naman ang preno natin dito. Ang kagandahan mga brothers pagdating dito sa kanyang likod yung kanyang grab bar na provision ng lagyan ng top box o yung sinasabi nating top box ready. Kaya naman yung mga universal na top box pwede na rito, lalong lalo na pagka bumili kayo ng scooter na ito libre na yung SEC na top box na worth 5,000 pesos. Naka LED nga ang ating taillight dito with the combination ng red and white na kulay at kakaiba yung design nito, very futuristic. Habang nasa mismong kaha na rin ang turn signal lights natin na parihaba ang kanyang pagkakatayo dito sa likod. At syempre pa extended ang ating rear fender dito para sa mga dumi at putik. May ilaw na rin ang ating plaka dyan with the reflectors sa likod at kaliwat kanan. Ang preno naman natin dito mga brothers is drum brake pa, pero okay lang yon dahil isa lang naman itong modern classic na scooter. At meron tayo ritong tire size na 10 inches pagdating sa kanyang mags na merong laki ang gulong na 3.5 no. At ito po mga brothers is naka single shock pagdating dito sa kanyang rear suspension. Isa pa sa mga advantage nitong Juke 150 ng FKM ay meron itong malapad na floorboard mga brothers. At pagdating sa kanyang seat setup, maganda ang quality ng upholstery nito na akala mo parang pang mga kotse na rin, na naka double stitches ang pagkakayari ng tahi at maganda rin ang design na diamond stitches dito sa rider section. Pag binuksan nyo po o inopen nyo po ang kanyang under seat compartment, meron tayo dyang malaking storage no. I guess kakasya dito ang half face or open face, pero full face po baka alanganin na kayo dyan. Habang meron tayo ritong tank capacity na 6.5 liters at makikita nyo yung tank cap o yung bukasan ng tangke natin dyan, parang pang kotse na yung style ng kanyang pag-o-open at pag-close. Dito naman sa manibela mga brothers, meron tayo ritong premium na handle grip no. Ayan, makikita nyo, sabi ko ang ganda naman handle grip nito na banana type no. At ito po merong utility hook diyan sa bandang baba at meron tayo ritong standard na ignition pagdating sa kanyang susian. Napaka-stylish nga ng ating mga switches dito mga brothers na meron pang backlight and assist para kitang-kita lalo na sa gabi. At ito yung design na ganito ngayon ko palang nakita pagdating sa isang motor siklo. Habang meron tayo ritong digital meter na makikita mga brothers, nandyan ang kanyang buttons pagdating sa kanyang mode at select.
Dito sa kanyang digital meter mga brothers, makikita nyo meron tayo dyan time, RPM, odometer natin, speed meter natin, at syempre pa ang ating fuel meter. At pagdating naman sa indicators, meron tayo dyan left and right, high beam indicator, at saka engine check. Okay, meron tayo dito maliit na packets at nandyan na rin po ang ating mismong USB charging port. At isama pa natin dyan mga brothers ang ating non-adjustable stainless na brake levers. Para naman sa dimension mga brothers, tumataas ang seat height lang nito ng 720mm. Kaya naman sa mga average Filipino riders na katulad ko na merong lang height na 5'4 pababa o mga 5'5 pababa dyan, siguradong madali nyo pong masasakyan o mamamanage ang scooter na ito kahit pa sa mga slow speed na takbuhan o sa mga traffic na sitwasyon. Habang meron lang tayo ditong ground clearance na 120mm. At may bigat po itong si Juke 150 na 99 kg lang mga brothers. At syempre pa, upright po ang ating riding position dito. Kaya naman hindi tayo siguradong pagod pagka sa mga long ride at kahit pa sa mga traffic dyan sa syudad na tatakbuhin natin. Kaya bike fitting mga brothers, approve ito kahit hindi mo pa nasasakyan. Sa makina mga brothers, kaya nito mag-generate ng 11.4 horsepower at 7,500 RPM na duluhan habang umaarangkada ito ng 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Naka-fuel injected na rin ang mismong scooter mga brothers at ayon nga sa FKM, may range ito ng 40 to 45 km per liter na takbuhan and economical na bilis. Okay, so meron po itong 149cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula. Naka-air-cooled po yung scooter mga brothers dahil po mababa lang ang kanyang compression ratio, meaning po hindi na kailangan ng liquid cooled. Hangin lang, sapat na sa scooter na ito kahit i-long ride mo pa siya. Habang meron tayong electronic starting at kick starting. Yun naman ang maganda rito. Kahit malobat ang iyong battery o masira o mamatay, mai-start mo pa rin ang scooter na ito gamit ang kanyang kickstart. Alright. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go, sa go! Tingnan natin ito sa isang initial impression ride. Itong bagong modern classic style na scooter ng FKM, the Juke 150 mga brothers. Kita niyo naman ang ganda ng kanyang colorway. Diba parang avocado green and then meron siyang cream white na classic ang kulay. O diba, tapos yung isa naman yellow and then cream white naman yung combination niya. Alright. Isa rin ito sa itong pangalawa kong choice, no? Kung gusto mo ng classy na scooter ang datingan na parang hindi mahuhuli sa uso kahit luma tignan, ito yun. So tara, ikot natin. Ang ganda ng side stand by the way. Sa mga gusto, kino-compliment ko rito sa detail nito. So start natin. Same configuration nandun naman. Yung switches dito, ayan, left and right, horn, and then low beam tsaka high beam, mga side switch, ilaw nya, then electronic starting, very basic. Tsaka yung digital natin dito is negative style. Alright, so subukan natin ito. By the way, parehas lang naman sila ng makina nitong Space 150. Oops, gamayin muna natin. Alright, halos same lang din yung setup ng handlebar, may kataasan. Parang feels ko dito sa kanyang upuan medyo mas makipot para lang sa akin. Pero again, nandun yung comfort, yung kapal present. Medyo may kadulasan siya, which is good. Ako kasi mas hinahanap ko sa upholstery, may konting dulas para pagka nagbibiglaan yung preno, hindi masyadong naiipit yung alam nyo na, yung yag balls natin. Rangkada check. May karakteristik itong tawag dito, itong si Space 150 na medyo gigil yung makina niya, no? I don't know kung malakas ang configuration nito, is malakas yung arangkada pero bawas naman yung dulo kumpara naman kay Space. Si Space kasi medyo swabe, may gigil konti lang, pero ito talaga papansin ko
Oh. Alright. Vibration. Yeah, meron siyang vibration dito sa floorboard. I don't know kung dito na sa demo unit, pero etong issue na ito, ilapit natin sa FKM, no? Baka dito lang sa configuration ng CBT niya kasi na-stock daw to. No, pero again, may vibration siya. Konti lang naman dito sa floorboard, which is para sa akin normally kasi sa makina eh. 'Di ba? Pero present dito sa motor yung pagiging magaang. Parang mas makipot siyang tignan. Pagka nakaupo ako dito sa motor, naka-POV na kayo, mas makipot yung fairings niya rito sa harap kumpara kay Space 150 mga brothers. Medyo may kalaparan, makikita nyo malapad yung kanyang fairings dito sa harap. Pero ito parang mas manipis, parang mas confident kang isingit-singit pa sa mga masisikip na lugar. And also medyo may kapit yung gulong sa unahan, no? I don't know, baka sa PSI lang ito, pero pero nandun yung magang siya, madali mong maneuver. Syempre halos same lang sila ng bigat, 99 lang ata ang curb weight nito, no? Magang ito sa category niya na 150cc na scooter, kasi mostly mga 120 ng kasi mga 150cc na scooter mabibigat na talaga yan, katulad ng mga NMAX, Aerox, ganon. Pero ito, syempre classic style, tsaka hindi naman masyadong mateki to. Wala naman tong masyadong wala siyang ABS, CBS, traction, so wala siyang ganon. Simple lang, pero fuel injected At ang gusto ko dito, may kickstart. So kung sakaling malobat ang battery mo, siguradong tatakbo pa rin yung motor, no? Alam natin bawal itulak to dahil automatic eh. Preno. Same din ang configuration ng preno nito. Disc brake harap, drum brake on likod. Yung performance hindi naglalayo. Papansin ko rito parang mas mataas o mas malapad yung upuan nitong Juke 150 kumpara dun sa Space 150, no? Pero sa kapal, mas makapal yung leatherette nito, yung upholstery nitong Juke 150 mga brothers. Tsaka mas gusto ko yung style niya na diamond stitches yung design. Ayan, gigil yung makina niya eh. Parang merong semblant ng pagka-Pyro 175 eh. Preno natin. Parehas din wala tayong skid ayos okay Hindi tayo binibigo ni FKM no? Sarap siguro i-long ride nito. Ayan natin suspension. Ganda baon, ganda maglaro. Okay to kasi ako sa suspension lagi na lang stiff dahil magang lang ako mga brad. Naglalaro lang ang timbang ko is 50 to 52 kg. Kaya talaga mostly mga motor sa akin matagtag, pero dito swabe, walang baba. Hindi na ako nagbaba ng pa. Goods, nagagamay ko na. Alright, may gigil yung makina nito, siguro sa configuration niya. Ayan. Good, galing. Sa mga brad, hintayin nyo yung ating full review para sa motor na ito. Pag pinairam sa atin ng FKM, sigurado ilo-long ride na naman natin to, no? Gagala tayo para malaman natin yung exact fuel consumption niya. Syempre pa yung performance niya pagka sa long ride, di ba? No, sigurado ito na yung papalit nila kay Labi 150. Baka i-phase out na nila si Labi, papalit nila tong dalawang to. Okay? But again, once again, available ito sa cash, terms, and credit card mga brad. At kung nagustuhan nyo po ang scooter nito, mag-comment kayo ng yes. May presyo ito mga brothers na 86,000 pesos. At the same time, may previous tayo rito na ayan, yung SEC helmets, top box, 3 PMS motor oil. Ibig sabihin po 3 beses kayong libreng change oil sa kasa, at 3 years LTO registration. Yan po yung mga SEC helmet to choose from, tsaka top box. Alright,